Chu, hangganan ng pamilya Meng. Ay! Naku! Gino, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Oh, ano nangyari sa kanya? Hindi ko alam. Kanina nga, muntik ako magbunggo ng hila-hila niyang karitela. Sa tingin ko, may sakit siya. Hoy, saan ka pupunta? Bakit ka nagkakalat sa teritoryo namin? Alam mo, pasensya na po kayo. Hindi ko sinasadya, masama po kasi pakiramdam ko. Nangihina po ako kaya hindi ko may tulak na maayos ang karitela. Pakiusap at pakiusap. Narinig Maawa niyo? po kayo sa akin. Huwag niyo daw sumugulin. Ano masasabi? Dito ka! Ano ka? Bawa ka! Magsipigil kayo! Hindi kayo mag-away! Ping-Ping! Sumusobra ka na! Hindi ka dapat pumatay dahil lumampas siya sa teritoryo. Bihira ka. Napakayabang mo naman magsalita. Ano ba talaga gusto mo? Ha? Tahimik muna kayo. Tama na yan. Alam kong para sa iyo, mali ang ginawa namin. Di ba? Pero ayon sa ating batas, nararapat na kumpiskahin ang lahat ng gamit ng sino mang lalagpas sa teritoryong ito. At hindi roon natatapusan. Kailangan din itong dalhin sa punto sa ating sinaunat sa gradong templo bago putulin ng binti niya. Diba? Kawawa naman eh. Sobrang na sila. Maestro! Tiyo! Magsitigil kayo! Magsitigil kayo! Benyoda, sa paglipas ng ilang dekada, patuloy ka sa pagtangging alisin ang guhit na naghahati sa ating mga teritoryo at hindi rin lingid sa aking kalaman na hanggat maaari ayaw mo ng ganitong klase ng alitan at sigalot. Itanggi mo man, alam ko pa rin kung ano ang gusto mo mangyari. Nagkakamali ka dahil isa kang matandang walang alam sa nangyayari. Chu Chen Shen, huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan dahil napakakitin ng utak mo. Mag-isip ka na. Ang batas at mga tanda ay matagal nang naipasa mula sa mga ninuno natin at hindi kailangan baguhin. Kung kaya ko sa'yo, kung papayag ka, alisin na natin ang mga tanda. Nang sa gayon, hindi na natin pag-awayan pa ang tungkol sa usaping ito. Ano sa palagay mo? Kahit ano pang gawin natin, hindi na ito maayos. Hayaan natin ang kapalaran na magdesisyon. Menarda, hinihikayat kitang ilibing sa hukay ang panahon na ito bilang sagisag ng kapayapaan. Hindi mangyayari yan hanggat ang angka ng Meng ang namumuno sa bayan ito.
pinuno, magsiga po tayo ng malaking apoy para sunugin lahat ng pag-aari ng mga Chu. Kapag ginawa mo yun, maaaring gawin din nila sa atin yun bilang pag-iiganti. Pag tayo unang tumira, tayo rin ang unang makakalamang sa laban. Hindi natin ito pwede palabasin! Makinig kayong lahat! Ipinapangako ko sa ngalan ng ating mga pinuno na ang bayang ito ay mapapasa atin din pagdating ng tamang panahon. Huwag din iilot! Hindi nakalalaman. Malibag ba? Eva, sumunod ka sa akin. Opo. Jaja, hindi ka ba nag-alala sa akin? Tigilan mo ako? Kumusta na ba ang sitwasyon ngayon? Darating kaya siya? Sa tingin ko po hindi. Dahil masyado mapagmatas ang taong yun. Hindi siya nakikinig sa mga pakiusap ko. At hindi rin siya nagpapauto ng basta lang. Alam niyo po bang sa bayan ng Damabay, wala na isang paaralan ng kung puro ang may gusto sa kanya. Saka... Sandali lang. Ganun talaga kapag mahusay ang isang tao. Lalo na kapag ang taong yun ay may kakayanang gamitin ang lahat ng sandata. Lalo na ang tungkod ng Shaolin. Hindi po yung madali. Huh? Maliban na lang kung kayo mismo ang pupunta sa kanya para kumbinsihin siyang tulungan tayo. Pwede niyang turuan ang lahat ng kasapit ng lahat ng angkan. At sigurado ako na makatutulong ito sa bawat isa sa atin. Isipin niyo na lang, makukuha na natin siya. Pagtututo pa tayo sa kanya. Hindi ba? Maganda yung naisip ko. Maganda na. Aalis tayo bukas ng umaga para hanapin si Wang Yang. Paaralan ng Kung Fu ni Wang Yang. Palagi niyong tatandaan na sa tuwing nag-iensayo tayo, para na rin kayo nakikipaglaban sa tunay na kaaway. Magpaglaban kayo, taglay ang mga sumusunod na abilidad na babanggitin ko. Gayahin niyo ang kamagdab ng ahas, ang tikas ng tigre, ang mata ng isang uwak, ang bilis ng isang usa, at ang liksi sa pag-akyat ng isang unggoy. Ang mga abilidad na sinabi ko'y magagamit niyo sa inyong pagmamanman sa kaaway na makakasagupan niyo, gamitin ng binti dahil ito ang ating pundasyon pagdating sa Kung Fu. Ikaw, nakasan mo pa? Kailangan kong dagdagan ang lakas mo. Maestro, hindi ko inaasahan ang pagbisita mo rito. Napakarami mong mag-aaral. Maestro ba? Mukhang masyado kang abala ngayon. Pakiusap, tumuloy muna kayo. Hindi na. Kami ang kumakatawan sa 27 paaralan ng Kung Fu sa bayan ng Damabay. At meron kaming gustong itanong sa'yo. Anong gusto niyo itanong? May nagawa ba akong mali? Isa kang huwad. Nangihingi ka ng tulong pinansyal sa iyong mga mag-aaral. At ang kapalit no'y pangako mong tuturuan sila ng Kung Fu. Ipinagmamalaki mo pa ang katapatan mo sa kanila, pero piniperahan mo lang sila. Tungkulin ko bilang isang guro na sanayan ng aking mga mag-aaral nang walang hinihinging kapalit. Kaya naman walang katotohanan ang ibinibintang mo. Makinig ka. Ito ang pinakamagandang paraan upang itaguyod ang Kung Fu. Kung hindi rin lang buo ang loob ng isang tagapagturo, maaaring ito maging dahilan ng tuloy ang pagkawala ng Kung Fu sa ating lipunan. Pero huwag mong kalilimutan na maaaring maitakda ang iyong katapusan. Kung magiging mas magaling pa sa iyo ang iyong mag-aaral, isipin mo rin ang iyong sarili. Lahat tayo ay may kani-kaniyang paraan ng pagtuturo. Hindi ito dapat pinanghiwasukan ng iba. Lalo na ng isang tulad mo. Maestro, saluhin ito! Pasensya ka na.
Maestro, pasensya na pero naninindigan lang ako. Sa alam kong tama. Lumaki ka lang! Tumigil kayo! Itigil niya! Kawawa naman, no? Gurong nanay, Sabihin niyo ano nangyari. si Mamiya ang may gawa sa akin ito. Sumusobra na siya! Hindi ako mananakit. Kung hindi niyo rin ako guguluhin. Binigyan niyo ng kahihiyan ang bawat paaralan. Master Wu, hayaan mo ituwid ko ngayon ang sinabi mo kanina. Karangalan ng isang tagapagturo na maging magaling kanya mag-aral. Yun ang katotohanan na dapat mong tanggapin. Umalis ka na. Tayo na! Maestro. Sandali lang, Maestro Wang. Maganda na. Maestro Wang, siya ang pinuno ng angka ng Meng. Hmm. Matagal niya na kayo hinahangaan. Nandito kami upang dalawin kayo at makausap kayo ng masinsinan. May dala po kami munting handog para sa inyo. Tanggapin niyo po ito. Sana magustuhan niyo. Hindi ko inaasahan bibigyan niyo ako nito. Sa tingin ko hindi ako karapat-dapat para sa inyo. Pero, Maestro. Maupo muna kayo. Oh, siya, sige. Ano po yun? Sinabi ko na sa inyo naging pasya ko nung huli pa tayo magkita. Hindi mo na dapat ginugulo pa ang pinunong Meg. Pero ganito Ako po na. kasi... Ang pagpunta ko rito ay sarili kong kagustuhan at desisyon. Ako na mismo ang personal na mangungumbisi sa iyo, Maestro. Dahil hindi na maatim ng konsyensya ko na maghintay sa iyong turuan ng aming angkan. Pag sumama ako sa inyong dalawa, ang mag-aaral ko naman dito ang magiging kawawa. Tinitiyak po namin sa inyo na ang buong angka namin ay magagaling ng mga bata. Sumama na po kayo sa amin para mapatunayan ninyo ang sinasabi namin. Tama po Hindi yan. na kailangan yun. Aanyayahan ko na lang ang inyong angkan na pumunta rito kung magsanay. Maestro, malayo pa pong nilakbay namin bago nakarating dito. Huwag niyo po sanang hayaang umuwi kaming luhaan dahil hindi namin kayo nagawang isama. Hindi ba't may kasabihan tayo na iba ang pakiramdam kapag nakita mo ang isang tao, matagal mo nang hinahangaan. Ako ang tagapagturo. Alam ko, Handa akong turuan ng sino man nais matuto ng kung fu. mabuti. Ngunit hindi lang isang angkan ang pagsisilbihan ko. Pero subukan na muna ninyong O yun tingnan ang pilit ang gusto iyon. nyo. Makabubuti sigurong bumalik na tayo sa panuluyan at hintayin na lang natin magbago ang isip niya. O sige.
aalis na kami. Sana'y magbago pang isip ninyo. Paalam. Sige po. O, sige na, umalis na tayo. Naifa, Maestro? ibinabalik ko lang ang mga regalong binigay niyo sa akin. Maestro Wang, Huwag na bang pong umalis na tayo? Tayo na. Bayan ng Damabay. Wag! Nakikiusap ako! Huwag kang papatay! Hindi mo pwedeng gawin yan! Kuya! Tumigil ka na! tumigil ka! Tumigil ka! Hindi mo ako paglalamatin! Pinahiya mo ang buong ka natin! Paano ba ako mananatili rito sa Damabay, ha? Sabihin mo nga sa akin! Paano ba ako maninira sa lugar na ito? Pakiusap! Mahal kong kapatid! Pakinggan mo naman ako! Ano ba rin tayo? Huwag yan! Lumawas ka rito! Niloko mo ang kapatid ko! Taka na ba sumamo? Isa ka walang utang na loob ng imam! Halika rito! Mga kapatid ko at mga mahal! Lahat kayo masyado na nagbubulag-bulagan! Kung ituloy niyo siya tila mas mataas pa siya kaysa sa ating Diyos na may lalang ng langit at lupa! Alam ko ginagana niyo siya, pero sagad na talaga ako! Lumapit ka! Para awan niyo na! Huwag niyo siya sasaktan! Huwag niyo sasaktan ang kapatid ko! Tumigil kayo! Huwag niyo siya Sandali lang! Pakiusap! Hindi siya masamang tao! Maestro Wang, nalalagay kayo sa langanin. Nabuntis niyang babaeng to. Ngayon, balak niyong tapusin naman ang kapatid niya. Paano natin ng konsensya yung gawin ng kahalayan ito? Yan ba yung tinuturo mo sa iyong mag-aaral? Mapanlil lang ang itsura. Akala mo santo, pero ang totoo, isa pala siyang demonyo. Umahimik muna kayo. Pakinggan niyo muna ako. Kailanman hindi ako naging ganong klaseng tao. Sa buong taong ito, sumunod ako sa ating batas. Wala akong nilabag na kahit na ano. Hindi ko alam kung bakit nila ako pinagkakaisahan at dungisan ang aking pangalan. Tama na! Hindi ko nga sila nakikilala. Ngayon tinatanggi mong kilala mo siya? Sabihin mo sa akin, nung gabi natulog kayo, na magkatabi kayo sa isang kama, hindi mo pala siya kilala? Ha? Hindi ako natatakot sa'yo. Gusto mo akong patayin, hindi kita patayin? Hindi mo magagawa yan dahil hanggang tumihinga pa ako, lalabanan kita hanggang sa uli! Ano ba? Pwede ko! Isang paligid na kami na nagganap! Ito! Yan! Yan! Inyo! Gumising ka! Sandali! Pulis! Huwag kayo sa gawa niya! Ano siya? Huli niyo! Huli niyo! Ano? Sandali! Huli niyo! Saka mo Tumigil ka na! Hinalay mo babae ito at tetaya kanya kapatid! Kung gano'n, dalhin niyo agad ako sa kulungan. Huwag kang magalala! Hindi ka na namin pahiraman ba? Patayin niyo na siya! Tabi! Andito na mga polis! Andito na mga polis! Tumigil na kayo! Ano nangyari? Tignan nyo! Namatay ang lalaki ito! Pinatay siya ni Wang Yang! Madali kayo! Wala pa natin si Wang Yang! Dali! Tabi ka! Walang kikilos na masama! Si Maestro. Nasaan si Wang Yang? Wala Sabihin po nyo! ito. Nasaan si Wang Yang? Hindi po namin alam. Ano sa kulungan? Paano nangyari? Ano ba yan? Talaga? Pinasilap siya ng mga pulis! Maestro, dito po tayo magdala. Ano nangyari? Anong pagkakasala mo? Maestro Wang,
Ang taong yun ay naghahanap lang talaga ng gulo. Yun nga lang, aksidente niyong napatay. Nanganganib ng buhay niyo. Umalis na kayo rito. Hindi ako magtatago sa mga pulis na yun. Hindi ako isang duwag para magtago na lang habang buhay. Harapin ko sila. Pag ginawa niyo yan, papatayin din nila kayo, maestro. Tinutugis na kayo. Mabuti na lang at naisip ng aking tiyo na hintayin daw kita rito. Anong gagawin ko? May naisip ako. May mayayamang kaibigan ng aking tiyo na maaaring tumulong sa Pero akin. paano? Si tiyo na ang mahal mag-ingat sa inyo, maestro. Hindi lang yun. Maaaring nila tayong tulungan sa kaso. Napakaganda ng naisip niyong plano kayong dalawa, ha? Maraming salamat. Napakagaling ninyong umarte kanina. Makakalis ka na. Ang alam ng lahat ng tao doon ay patay ka na. Hindi ka dapat makitang buhay. Sandali lang po, may nakalimutan kayo eh. Yung bayad niyo. Maraming salamat sa pagtulong ninyo sa akin. Wala pong anuman. Tinulungan niyo ako sa aking problema, kaya tutulungan ko rin kayo. Magkapareho lang naman tayo ng gusto. Tama ba ako? Oo, tama ka. Kaya naman sa oras na umalis si Wang Yang sa Damabay, pwede na ninyong pagkakitaan ng mga mag-aaral niya ng walang kahirap-hirap, maestro. Di ba? Tama, yan ang gusto ko. Lugar ng pagsasama. Maestro Juan, naihanda na po namin ang upuan ninyo. Umupo na po kayo. Huwag kayong mahihiya. Anong ginagawa ninyo? Mainfect! Panauhin natin ngayon si Maestro Wang at napakatindi ng paghihirap na dinanas namin bago kami makarating rito. Alam niyo ba yon? Ano ba ang problema ninyo? Nababaliw na ba kayo? Maestro Wang, humingi po ako ng paumanhin sa inyo. Pakiusap. Galing! Sobrang galing! Wala akong masabi ah! Ang husay mo. Nakatawid po kayo sa mga upong ito nang hindi man lang Pakiusap, bumaba na po kayo, Maestro. Neo, ikaw na susunod. Pinunong Weng, aalis na ako. Sandali lang, Maestro Wang. Patawarin niyo na po sila sa pang-iinsulto sa inyo. Hayaan nyo lang sila. Ang gusto ko lang mangyari, lahat sana tayo ay magkaroon ng mabuting asal. Aba, Ang angkan mo ay natuto ng gumawa ng kasamaan. Natatakot ako na pag natuto na sila ng kung fu. Kakayang-kayanin nila ang iba. Hindi ko gustong ganyan mag-aaral. Ayoko maging dahilan ng posibleng ikasisira nila. kasalanan ko po ito dahil hindi ako naging maipit sa kanila. Menfeng, po, lumag ka! Lumag kayo! Lumag kayo sa amin! Magsilong kayo lahat! Siya ang inyong magiging tagapagturo! Para po sa kaalaman nyo, sa buong buhay nila ngayon lang sila magkakaroon ng guro. Kaya wala silang alam sa tamang asal, gaya ng malasakit at paggalang sa katotohanan. Mula ngayon, aasa po kami na mababago nyo ang nakasanayan nila. Maestro Wang,
manatili ka muna dito sa amin. Pakiusap. Oh, Sino? Nakikiusap po kami, maestro. Nakikiusap po. Hindi na po kami uulit. Tumayo na kayo. Chopin, kakaiba ka talaga. Alam mo yun, tapos na ako maligo, pero hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin. Oo. Ano ba yan? Ayos na ba kayo? Chopin, hindi ito ang tamang pag-aaral ng Kung Fu. Kailangan mo ng mahusay na tagapagturo. Sinasayang mo lang ang oras mo eh. Husay. Hindi mo ang kalabang gamit ang pasugulat niya. Hindi ng parte. Estilo ng parte. Mengpeng! 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 Magbantay ka ng hotel yan. Mag-iingat ka ha. Kakaiba ito. Napansin ko palagi na lang siya umihinto sa ganyang klaseng posisyon. Bakit kaya? Sa tingin ko baka wala na siyang maisip. Imposible. Ang sabi mo hindi ka mula sa angka ng mga Meng. At wala ka ni isang kamag-anak dito? Uli lang lubos na ako. Ako nga pala si Jaja. At si Pinunong Meng ang nagpangalan sa akin. At bakit mo nga pala ako pinanonood dito? May gusto lang ako sabihin. Hindi ganun kadali maging tagapagturo sa angka ng Meng. Mukhang maikli lang ang pasensya mo. Salamat sa paalala mo. Sinasabi mo bang dapat na akong umalis dito? Hindi sa ganon. Itinalaga ka ni Pinunong Meng dahil alam niyang isa ka magaling na tagapagturo. Magagampanan mo ng maayos ang iyong tungkulin. Sandali. Kung lalaki lang ako, pwede mo akong turuan ng kung fu. Gusto ko talaga matuto. Parang yung mga api sa akin. Jaja, may iniisip ka ba? Wala naman. Tiyo, alis na ako. Sabihin mo kay Jaja na pinasasabi kong huwag na siya pupunta rito. Maliwanag? Opo. Huwag ka matakot. Lumaki tayo na magkasama, hindi ba? Anong ginagawa mo doon kanina? Hindi ka naman dati nagpupunta sa lugar na yun, ah. Huwag mong kalilimutan kung sino ang nagpapakain at bumubuhay sa'yo. Hindi ko malilimutan. Pinalaki ako ng Pinunong Meng. At hindi ko rin malilimutan ang mga pang-aapi mo sa akin. Ang sabi ng ama, hindi na magtatagal at magiging asawa na kita. Minabalaan kita. Huwag ka nang lalapit pa kay Wang Yang. Dahil kung hindi, lagot ka sa akin. Maestro,
Maestro, may mga pwede pa sila sa banda roon. Oo nga po. Ay, hindi na. Dahil kailangan na natin bumalik sa pagsasanay. Tayo na po. Si Maestro mo. Tuwagin mo siya. Maestro Wang! Ano yan, ha? Ay, tinatawag niya, ha? Maestro Wang! Ano yun? May kailangan ka? Maestro Wang, ang pangalan ko po ay Chowping. Isa po akong tagapagsilbi sa kainan ng tube. Hindi naman po sa pagmamalaki. Sikat kami rito dahil sa aming pansit. Baka gusto niyo po pumunta at tikman. Ah, sige, sa susunod. Pagbalik namin. Tayo na. Oh, sundo mo! Maestro Wang! Halika na! Anong ibig sabihin Sino ito? huwag lumampas sa guhit na ito ay dapat putulan ng At binti! sinong gumawa ng batas na yan? Ang aking ama gumawa nito, matagal na panahon na nakakalipas. Oo, tama yun! Tama ka! Si Tigil kayo! Sumasang-ayon ba kayo rito? Abo nyo, ha? Sandali, tabi. Tabi, Maestro Wang, Ano yun? kahit kailan ay hindi tinanggap ng pinunong Chu ang batas na nagsasaad na kung sino man ang lalagpas sa guhit na ito ay nararapat lang na putulan ng binti bilang kaparusahan. Ito'y lubhang marahas at di makatarungan. At hindi kami sangayon. Pero dapat sundin natin to, dahil yun nakasaad sa batas. Tama yun! Sandali! Maestro, kayo po aming tagapagturo. Ano pa masasabi niyo sa kanila? Kaya magturo nyo nga ako. Pero hindi lang ang kanin yung aking tinuturuan. Tandaan nyo, galit ako sa mga pagsamantala sa kanilang kapwa. Tayo na. Huwag ka na makikipag-ugnayan ha, saan ka ng mga men. Opo, mawawala silang puso. Okay rin. Tumiyo kayo. Kasi yung nyo. Kayo naman. Sige, Presto, Presto! Tayo naman. Umikot kayo. Bilisan nyo. Kailangan patatagin nyo ang inyong mga bewang. Simuko pa kayo. Maestro, mukhang hindi to ang parang para natutunan namin ang paggamit ng Ang basyo ka po ito! Dapat ba muna kami mamatay bago kami matuto? Ano sinabi mo? Nga rito. Ano po ba kasing tawag dyan? Ulitin mo ang sinabi mo hanggang sa matuto ka. Maliwanag. Kailangan namin patatagin ang aming baywang. Nakasaw ba? Kailangan namin patatagin ang aming baywang! Ito ang paraan upang matutunan natin ito. Kailangan namin At patatagin upang ang maasa aming ang lakas baywang! na taglay ng ating mga baywang. Ang tungkod ng Shaolin, ang pinakaunang mahabang sandata na ginagamit sa pagkatangan ng pabilog, pagturo, pagtama at pagtulak. Kaya naman pag mahina ang binti mo, hindi ka pwede magpatuloy gamit ang 4 na estilo ito. Mengfeng, subukan mo ulit. Paikutin nyo. Umikot ka. Ayusin mo. Kainan ng tube. Ako naman, Chowping, Amo, Amo, ba't kising pa kayo? paano naman ako makakatulog panay ang pagpog mo dyan? Nagawa mo ba paghiwalay ng gulong ng karunelang ito? Ay! Amo, tignan niyo po. Oh. Amo, para saan po kaya yan? Siyempre, di ko alam. Ito ang paraan kung paano itinuturo ni Maestro Wang ang tungkod ng Shaolin. Ang sabi niya pa, matutulong daw ito upang mapalakas mo ang iyong tindig at iyong baywang. At patitibayin daw nito ang inyong binti. Alam niyo ba? Pinuntahan ko ang kanan men habang nagsasanay sila. At napatunayan kong halos lahat sa kanila ay pao mahihinga. Hindi sila nagtatagal dito, lagi silang nahuhulog. Sinabi ko na sa'yo huwag ka na pupunta ron. Baka mapahaba ka lang at tigas sa ulo mo. Huwag kayong mag-alala, nag-iingat naman ako ng gusto eh. Hindi na nila malalaman to. Amo, may papakita ko sa inyo. At ano naman yun? Sandali na po. Taba, tulungan mo ako rito. Sige. Pakibilis ang pang-ikot. Huwag mo ako sisisihin pag nasaktan ka, ha? Narinig niyo po yun, Amo, ha? Oo na, bilisan mo pa. Mabagal pa yan. Bilisan mo. Masyado ka mabilis yan, hoy! Kulang pa po yan. Sige na, bilisan mo pa. Ano ba? Ay,
Ayos na ba to? Sige, pwede na yan. Ay, naku. O sige kahit pa kayo dito. Sige. Lapit lang. O sige Minum ka naman. Puro ka kwento eh. Kaya ano, kain na kain ha. Mula sa lipi ni Mencius. Sandali lang, nababasa mo ba yun? Ah. Pinaghahanap na ako. Ama, narito na po si Tio siya. Hmm. Tio, alalang-alala po kami sa inyo. Nabalitaan din po ng Tio ang nangyari. Walang mangyayari masama sa akin, kaya huwag kayong mag-alala. Kamusta? Hmm. Pakiusa, maupo ka muna. Pinaghahanap na ako. Kailangan ko magtago. Para makaiwas sa mata ng mga tao. Hindi ba delikado sa'yo? Kung dito muna ako? Ayos lang yon. Inaalala ko nga ang kaligtasan mo. Dumito ka muna. At huwag kang mahihiya kung may kailangan ka. Mag-iingat ka. Dahil iba na ang panahon natin sa ngayon. Hindi natin alam kung sinong kaibigan o traidor. Wala naman ako kinakatakutan. May sasabihin pala ako. Naaalala niyo pa ba si Wang Yan? Nagtuturo niya siya ng Kung Fu. Talaga? Ano naman ang mga tinuturo niya? Tandaan niyo ito. Mas marami bigyan yung lakas sa sipa kaysa sa inyong mga suntok. Patatagin niyo ang inyong baywang at tindig. Sige. Simulan na ulit natin sa umpisa. Oh, mag-ingat ka ha. Maestro Wang, Ano yun? kumusta? Ilang araw na silang nag-i-ensayo rito ah. Hindi na rin sila mahilig gumala ngayon. Dahil para sa kanila, mas mahalaga na pag-i-ensayo ng Kung Fu. Sige pa! Sa totoo lang, nung pinili po nila akong kausapin kayo ng personal kagabi, kinabahan talaga ako dahil baka hindi kayo pumayag. Talaga ha? Marunong man ako makinig. Huwag wala doon ng kalokohan. Mawalang galit na po! Siguro naman magtatanda na siya. Maestro! Maestro! Bulin niyo! Maestro, ayos lang kayo. Maestro, kilala niyo ba kung sino yun, ha? Maestro, umuwi na tayo. Kailangan niyo Sugat magmot. kayo. Tiyo siya. Hindi niyo siya nasugatan na malalim. Napatay niyo sana siya. Kung sinaksak niyo ulit. Makinig ka. Hindi inuubra. Hindi ko kaya patayin si Wang Yang. Sa pamamagitan lang ng isang tira. Pag lumapit ako sa kanya, baka makilala niya pa ako. Pero sundan niyo. Ano yun? Nandito naman po si Jaja. At palagi na lang kasama si Maestro Wang. Dapat hindi nangyari ito. Sa tingin ko, kailangan niyo siyang bantayan, di ba? Ha? Dinalhan kita ng saa. Salamat. Inom mo na habang mainit pa. Jaja, Mm. may nalaman ako. Gumamit ng karit ng taong matapis sa akin kanina. Nung pag-aaralan ko ang abilidad niya, dapat gumamit siya ng magaang na sandata. Pero hindi gaya ng karit.
Munti ka na niyang masaksak sa may bandang puso. Pero mahalaga pa sa'yo ang kanyang sandata. Oo. Para magtiyak mo ang iyong panalo, kailangan mong kilalaning mabuti ang iyong mga kalaban. Hindi ko to pwedeng baliwalain. Hindi mo ba kayang ibaling ang atensyon mo sa ibang bagay? Gaya na lang sa babae. Ha? Maliban sa kung fu, wala na akong maisip na ibang mga bagay na pwede makapagpasaya sa akin. Talagang matindi yung pagkabighani mo pagdating sa kung fu. May ba ako, Jaja? Sinabi sa akin ni Pinunong Meng na nagpadala na ng mga tauhan ng Angka ng Chu para lusubin tayo, tama ba? Naniwala ka naman. Ang Angka ng Meng ang unang nagsimula ng gulo, iyon ang totoo. Anong sinabi mo? Huwag mo na akong tanungin tungkol dyan. Tapusin mo na to, kailangan ko nang umalis. Meron sa piya! Sulihan mo din! Meron pa! Ano yan? Tapos sa akin yan eh. Huwag niya ng leksyon! Alam mo, tama na yan! Sige. Maestro, iniispiyahan niya tayo! Opo, Maestro, tama na! Chopin, kung gusto mong matuto, kailangan mo sumunod sa akin at sa aking mga panuntunan bilang tagapagturo. Hindi nag-iisip Maestro Wang, gusto kong sabihin ito sa inyo, ngunit hindi ako makahanap ng pagkakataon. Dito kasi kayo nakatira. O sige, ganun pala eh. Hindi Pakulan ka mo. na madali yan! Ano ba? Sige, tama na! Sige, lamang lang kayo sa bilang eh. Bakit hindi nyo kaharapin ni Sesha? Tama na! Sige, pakita mo sa akin ngayon kung hanggang saan lang kaya mo. Sige, Labanan yan! ikaw naman na lumaban. Tama! Sige, Sige, ikaw na. ano yung paa niya? Okay, labanan mo! O yan. Sige, atras! Tabi! Wala pa rin eh! Natatakot ka ba? Ang galing mo talaga! Tama yan! Tumigil na kayo! Bitiw mo na yan! Tama na! Chopin, gusto kong sumama ka sa akin. Hindi maaari! Oo, maaari yan. Mama, ito kami ito. Tabi! Nakapagaling siya! Labanan niyo! Ano sabi? Labanan niyo! Maestro, labanan niyo! Habang! Ama, ang hype na shopping na yan. Nahuli namin ng ispiya kanina habang nag-iensayo kami.
Pero gusto ni Maestro Wang na tulungan siya makatakas. Walang iya ka, Maestro Wang. Matapos may makialam sa amin, may gana ka pang tulungan sila. Ikaw na mismo naglagay ng sarili mo sa kapahamakan. Maestro Wang, alam niyo naman kung anong pinaniniwalaan ng angka namin. At alam mo rin namang hindi ito ganong kadaling baguhin. Wala akong pakialam sa pinaniniwalaan ninyo. Bilang guro, karapatan kong pumili na Oo, nagustuhan tama. kong mag-aral. Pero wag naman ang isang yan. Dahil nanggaling siya sa angka ng Xiao. Ano man ang sabihin niyo laban sa kanya, mananatili pa rin siya rito. Mananatili siya rito para mabalian siya ng mga paat binti. Tumigil ka muna. Ano man ang sabihin mo sa akin ngayon, hindi na magkabagong pasya ko. Maliwanag? Sandali lang. Huminahon kayo. Huwag natin hayaan masira ang relasyon natin dahil lang Tumahimik ka! Alam kong mahusay si Pinunong Meng pagdating sa larangan ng Kung Fu. Kaya hindi mo na kailangan pang makapag sa amin. Gawin mo kung anong gusto mo at gagawin ko rin kung anong gusto ko. Wala kang magagawa pa. Tio, huwag natin palalain ng gulong ito. Nakakapalito ito sa pinaplano natin. Isipin niyo na kung kung natin. Dito! Ha? Tama na! Pakiusap! Itigil niyo na to! Chow Ping, pasalamat ka't ayaw na namin ng gulo. Dahil kung hindi, babalatan talaga kita ng buhay. Maestro Wang, gusto na Pinunong Meng na makipagkasundo sa inyo. At dahil dito, ipumapayag na kami sa gusto ninyo. Sige po, maaari na po kayo umalis. Sige na. Ano yun? Tabi! Chapeng, halika na. Wala namang problema, ha? Ano, ha? Ang kukulit niyo, ha? Ano gusto niyo? Masyado kayong makulit, ha? Gusto ata ng away ng mga to, ha? Wala kayong gagawa sa amin. Tingnan niyo, kasama ko si Maestro Wang. Ginoo, si Maestro Wang, kasama ko. Kumusta kayo lahat dyan? Kumusta kayo dyan? Iniimbitahan kayo ni Maestro Wang. Ikaw din, sumama kayo sa amin. Kasama ko si Maestro Wang. Ikaw, kumusta? Tayo lang. Taba, nandito si Maestro Wang. Chow Ping, alam mo naman marami tayong kailangan tapusin. Saan ka ba nanggaling, ha? Kayo pala, Maestro, ha? Umupo na muna kayo. Salamat. Ang galing mo talaga. Sige na, palis ka na. Ikaw naman, dalhan mo siya ng tsaa. Kamusta po kayo? Sige po. Kamusta po kayo? Siya nga pala, amo. Inimbitahan ko si Maestro Wang para tikman ang ating pansit. Chow Ping, ilan ba ang buhay mo? Isa lang po. Ikaw talagang bata ka. Nakapumupo Hindi po na yan. po. Salamat na lang. Alam niyo, matindi ang pagmamahal niyan sa kupo at sa Halika, iliga. ha? Pinupuntahan niya kayo sa tuwing may oras siya para panoorin ang inyong ensayo. Ginagaya niya ang mga sandatang ginagamit niyo sa pagtuturo. Lahat ng yun nasa bakura. At ang lahat ng ito ay ginagamit niya para matuto. Dito po ang daan. Tingnan niyo po. Pinununod ko kung paano yung sila tinuturuan at saka kung gagayahin pagka uwi ko. Ngunit hindi ko ito magawa ng maayos. Nagpakita ka ng respeto pagdating sa Kung Fu. Kukunin kita bilang aking mag-aaral. Maestro! 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 Amo! Maging mabuti kang mag-aaral, ha? Maestro Wang, kailangan ko po muna bumalik sa loob. Sige lang po. Tumayo ka. Tayo. Opo. Madali ka bang umayaw? Naku, hindi po. Magsisira to. Pero sandali lang po. Nasubukan ko na yan eh. Ngunit lagi ako nahuhulog. Gawin mo na lang.
Ang pansit ni Chowping ang pinakasikat na pansit sa buong lugar na ito. Maestro, pangarap ng batang yan na maturuan niyo siya ng kung fu. Ayan. Matindi ang gustuhan niyang matutunod. Maestro Wang, ano pong masasabi niyo rito? Maayos naman. Tama, lutuin mo na po. Sige. Hoy! Ano ginagawa mo ito, ha? Aray ko! Hoy! Ano ay? Hoy! Ibawa mo! Sandali lang! Parang ako! Si Maestro Wang! Ano? Itaan mo na siya. Ikaw talaga. Tama na. Salamat, salamat! Hoy! Mempa! Si Mempa! Nandito ako para kausapin si Maestro. Harapin mo ang amo. Ano ba talagang gusto mo? Umalis ka na nga! Kailangan ko talaga makausap si Maestro Wang. Chowping! Hindi mo ba ako kilala? Ako si Tabo! Maestro. Ikinagagalak kita makilala. Lakas ng loob mo. Hindi ka ba natakot sa kanila? Naputulan ka ng binti dahil sa ginawa mo? Siyempre, natatakot po ako. Pero kailangan ko talaga kayong makausap. Kaya nagbakasakala akong puntahan ko kayo rito. Nalaman ng Pinunong Meng na tinuruan mo si Chowping ng Kung Fu. Alam niyang wala siyang karapatang mangimasok, pero gusto talaga namin kayo makasama. Palagi kayong hinahanap ng inyong mga mag-aaral. Kailan daw po kayo babalik doon? Sumama na kayo sa akin. Mas magiging masayang buhay ninyo sa aming angkan. Kung talagang mahalaga kay Pinunong Meng ang kanyang buong angkan, baka tanggapin ko inaalok niya. Tahanan ng mga Meng. Mengfa, Bakit po? ano ibig sabihin ng mga ito? Ang totoo po niyan, inutos nila sa akin na ibigay sa inyo yan. Maestro Wang, isa po itong munting regalo bilang pasasalamat sa inyong kabutihan. Tanggapin niyo po sana ito. Ang gusto lang namin makausap kayo ng matahimik at mapayapa dahil ayaw na namin ng gulo. Sige, kayo na mauna. Kahit itanggi ninyo, alam kong ayaw ninyong manatili rito sa aming lugar. Ngunit ang gusto ko lang ay maturuan niyo pa rin ang lahat ng inyong mag-aaral na nagmula sa aming angkan kung paano ang tamang gamit ng tungkod ng Shaolin. Kaya pala may ganito. Iyon kung papayag lang naman kayo. Pasensya ka na. Marami na ako na itulong pamamaraan sa kanila. Ngunit hindi nila kayang matutunan ito. Maestro Wang, huwag mong kalimutang pinag-ahanap ka pa rin ngayon bilang isang kriminal. Tandaan mo hindi pa natatapos ang kaso mo. Wala na akong masasabi tungkol dito. Pagkatapos kitang gawa ng pabor at iligtas sa mga gulo, ganito pa ang igaganti mo sa lahat ng kabutihan ginawa ko sa'yo? Ang lakas naman ng loob niyo magpakonsensya sa isang tulad ko. Tinulungan niyo ba talaga ako o parte lang ito ng inyong mga patibong? Ano sabi mo? Pinunong Meng, maaari ka bang mangako sa lahat ng narito na wala kang binabalak na patibong sa amin? Bakit di ka makasagot? Pinunong Meng, kung may alam lang akong lugar na pwede kong pagtaguan, eh di sana, hindi na kita ginulo pa. Ang lahat ng narinig at nakita ko sa loob ng 6 na buwan ay sapat na para patunayan bastos ka at walang galang ang buong angkan ng Meng. Anong ibig mo sabihin? Sa tingin ko, Maestro Wang, hindi ka basta-basta makakalis dito. Pwede kang pumasok, pero hindi ka makalalabas. Sige, subukan mo. Sandali lang, huminahon muna kayo. Tio, bakit naman kasi kailangan ninyo pang umabot sa ganitong sitwasyon? Kung gusto nang umalis ni Maestro Wang, hindi mo siya pwede pigilan sa gusto niya. Tapusin na natin ang ating ugnayan sa kanya. Ay, o yan, nagkamali ako sa'yo. Meva, sabihin mo sa kanya lumayas na. Maestro Wang, kung gusto niyo pong umalis, hindi na namin kayo pipigilan pa. Kailangan niyo ba ng tulong sa pagbitbit ng mga damit niyo? Hindi na. Kaya ko na mga yan. Paalam. Pinunong Meng.
Ito tanda mo, na wala kang guguluhin o sasaktan kahit sino man kung hindi ka rin nila ginugulo. Humanda ka ngayon! Habulin niyo! Malaki lang yung sugat. Buti pa dun tayo sa silid. Jaya, hindi ka ba natatakot? Hindi na yun mahalaga. Halika na, sumama ka Sige. sa akin. Dun tayo. Jaja! 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 Ano ba? Jaja, nakatakas si Wang Yang pagkatapos niyang masugatan. Tumamba siya rito kanina. Pasensya na, pero hindi ko siya nakita. Hanapin ninyo. Teka, sandali lang. Wala siya ron. Wala. Meng, ako nang bahala magsabi nito kay Tio. Magpadala ka ng maraming tauhan upang maghanap sa ibang kabahayan. Matindi ang tama ni Wang Yang. Hindi rin siya magtatagal. Tama ka. Tayo na. Kinabahan ako kanina. Saan ka ba nagtago? Jaja, sa tingin ko, mukhang kailangan ka pumanatili rito ng mga ilang araw pa. Ako? Chopin, hinahanap ka niya ako! Hoy, Chopin, bumalik ka dito! Binibini, nandito na po ako. Ano ba yun? Huwag kang mag-alala. Alam ko ang gagawin ko. Ako nang bahala rito. Napakadali lang pala nito. Alis muna ako upang magsama ng maraming tauhan at nang sa ganun ay mapatay na natin ang buong angkan ng Chow. Gagawin natin yun? Sandali lang po. Hindi natin sila pwedeng patayin na lamang. Habang ang buong angka natin ay Tama siya. Pinag-isipan ko ito mabuti. Pag nanakawan ko, ang ilan sa inyong angkan, papatayin ko ang ilan sa mga tauhan mong matitikas ang ulo at hindi marunong sumunod. At walang sino man ang dapat maghinala. Maganda yung naisip mong yan. Kailan ka alis? Jaja, Doon tayo mag-usap. ano mga nalaman mo? Nakita ko si Uncle siya. Siya nga ang magnanakaw na matagal ng pinaghahanap. Ang akala nila'y patay ka na. May masamang balak sila laban sa buong kanong Cho. Kailan sila kikilos? Aalis na si Uncle siya bukas ng umaga para humingi ng tulong. Kailangan siya mahuli upang mabunyag niya ang kasama nila. Ito na lang ang natatanging pag-asa upang mapabagsak sila. Mhm. At higit sa lahat, upang matigil na rin ni Sigalot sa pagitan ng dalawang angkang yun.
yan! Alis na! Ay, naku! Sige! Sige yan! Maestro, hindi ba siya magnanakaw ng si Shair lang? Napag-alaman ko nakipagsubuatan siya kay May Elda. Buti lang pala, nahuli mo na siya. Alam ko. Chopin, sabihin natin si Taba na ipagbigay alam to sa mga pulis at dalhin niyo siya ron pagkatapos. Higit sa lahat, sabihin mo rin kay Taba na huwag niyong babanggitin ang pangalan ko. Ilos! Nandun po! Nandun po! Doon! Wang Yang, dinadakip ka namin ngayon! Ang bilis naman, nandito na agad sila. Maestro, mukhang ikaw ang pakay nila. Sa tingin ko tama nga ang kutob mo. Tumakas ka na. Bago ka pumadami dito. Hindi ako natatakot. Mga ginoo, makinig kayo. Ang taong nakaupo sa banda roon ang magnanakaw na si Shair lang. Bakit yung siyang huliin? Wala rin ang taong yan ngayon dito. Nasa loob ba si Wang Yang? Ilabas mo na siya! Ha? Ano? Kahit tingnan niyo pa. Wala kayong makikita sa loob dahil ako lang ang tao rito. Nagsisinungaling siya! Nasa loob lang si Wang Yang! Makukulong ka dahil sa pagtulong mo sa isang kriminal na katulad niya! Ano? Pati ba naman ako? Huhulihin niyo rin? Chopin, bumalik ka na rito. Akong pakay nila. Maestro, ano ba ninyo? Alis na. Tayo na. Sundan niyo! Mukhang hindi na rin nahuli si Wang Yan. Sa tingin ko nga, ipaalam natin ito kay Gulo. Sige. Chopin, mukhang kailangan natin manatili sa templong ito ng kalahati hanggang isang taon hanggang sa umupa ng usapin tungkol sa atin. At sa buong taon ng pamamalagi natin dito, tuturuan kitang gumamit ng tungkod ng Shaolin. Pag natutunan mo na ang lahat ng ito, kikilos naman ako para tugisin at huliin si Meng Erda upang pagbayarin siya sa mga kasalanan niya. Gagawin ko rin ito upang malinis na ang pangalan ko. Umaasa akong pagbubutihin mo ang iyong pag-iensayo at ipagpapatuloy mo ang anumang sinimulan mo sa akin. Kailangan mo sundin ang 5 utos na ituturo ko sa iyo. Ano po ang mga ito? Handa ko po itong sundin. Makinig ka. Tinggalan mo ang iyong ninuno, ang iyong tagapagturo, ang sagradong katuruan, at huwag mga kanunya ang maluloko. Huwag na huwag ka rin magsisinungaling. Gumawa ng mabuti at huwag ka manlalamang. At higit sa lahat, huwag mo ipapasa ang natutunan mo sa may hangaring hindi maganda. Nauunawaan ko po. Tandaan mo ang 4 na estilo ng pagbuklod, pagturo, pag-atake at pagsipa. Upang maunawaan mo ito, gagamitin natin itong pambilog na parang gulong. Dito maahas ang kakaya mo sa pagbuklod at pagturo. Ginagamit ang mga estilong ito upang lituhin ang iyong kalaban at itago ang sandata niya sa loob ng biro. Sa sandaling gamitin mo na ang tungkod ng Shaolin. Bilisan mo ang pagsugod at tamaan mo si Sel ang parte niya. Gamitin mo na lahat ng lakas mo ngayon
Dahil sa susunod, mas matindi pa ang gagawin mo. Mas paghaharian mo na ang sarili mo at hindi ka na mahirapan pa. Halika. Ikaw naman. Sandali. Ito gamitin mo. Maestro, ito pong gagamitin ko? Sige na. Magsimula ka na ngayon. Simulan mo na. Banatin mo ang braso mo. Tumayo ng tuwid. Ayusin mo ano mo. Ayusin mo ang iyong paghinga. Sinabi ng ayusin mo eh. Ito'y paraan sa pagtulad pagbuklod. Maestro, mas magaan po ito at mas mahaba. Mag-ensayo ka ba? Opo. Gamitin mo ang lahat ng mga simentong ito upang makabuo ka ng isang malaking bilog. Ang may hawak ng tungkod ng Shaolin ay kailangan manatili rito sa loob. Panitiliin mo na sa labas nito ang iyong mga kalaban. Tanda mo, huwag na huwag mong hayaan makapasok sila sa loob ng bilog. Naintindihan ko. Xiaoping, pagtuunan mo ng pansin ang paggamit sa tungkod ng Shaolin at higit sa lahat, maging maingat at matalino sa paggamit ito. Opo. Halika. Ipantay mo yan sa iyong balikat. At ayon sa inyo, dapat kong bantayan ang bawat kilos ko laban sa kaaway.
Napakagaling ng ginawa mong pagsangga. Mukhang marami ka na natutunan sa akin. Ilagay mo sa balikat mo ang tungkol ng Shaolin. At tumira din gamit ang magkabilang dulo. Hanapin mo ang mahinang parte niya sa kanan. Umikot ka at gawin mo ang pamamaraan ng lintay. Gagawin ko po. Sunod mong puntilihin ang kanilang bahagi. Gawin mo ang tinatawag na pamamaraan ng Chi-Men. Opo. Tumayo ka na parang isang haligi. Maging maingat ka at dapat lagi kang alisto. Ang bilis ang pinakamahalaga sa lahat. Gumalaw ka lang pag gumalaw na rin ang kalaban mo. At pag gumalaw naman siya, mas bilis mo ang galaw mo sa kanya. Gumalaw ka na may liksi, tumira ka na may lakas. Hup! Huwag mo ko ituring bilang yung maestro. Ituring mo akong kalaban. Labanan mo ko. Ano? Labanan mo ko. Ang sabi niyo po, gagalaw lang ako pag gumalaw rin ang kalaban ko. At pag gumalaw siya, mas bibilisan po ang galaw ko. Magaling. Simulan natin. Puntilihin mo ang dibdib. Pag-atake ka na. Puntilihin mo naman ang binti. Pag-atas ka. Patalikod na tira. Patalikod na tira. Hindi ko tinuro sa iyo yan ah. Saan mo natutunan yan? Na-invento ko lang po yan habang naglalaban tayo maestro. Nataranta na kasi ako. Gumagaling ka ah. Tingnan mo, nakalimutan mo na ang tinuro ko. Mapapatay ka ng kalaban mo dahil pumunta ka sa sulok. Huwag na huwag mo nang gagawin yun. Dahil tsak, katapusan mo na. Manatili ka lang sa bilog. Tumira ka ng may lakas. Laban! Huwag kang gagalaw. Hanggat... hindi gumagalaw ang kalaban mo. Pag gumalaw siya, mas bilisan mo pa ang galaw mo kaysa sa kanya. Tandaan mo yun. Dahil sigurado mananalo ka sa laban. Magsanay pa tayo. Kanan, tapos sa kaliwa. Puntinihin mo mabuti. Pinaghahanap sa buong bayan ng Hexi. Magandang gabi. Tanggapin niyo po yung pakiusap.
Tisha, kumusta kayo? Tiyo, siguro naman nabalitaan mo na ang kalagayan natin. Kung gagawin mo lang sinabi ni Tiyo May, sinisiguro ko sa inyo makaliligtas ka rito ng matiwasay, pumayag sana kayo. Sabihin mo na! Kailangan nyo lang sabihin sa hukuman na nakipagkasundo ka kay Maestro Wang. Maghati kayo sa kayamanang ninakaw mo. Idamay nyo na rin si Chow Chen Chan. Sabihin nyo sa kanila na isa rin siya sa mga kasabot nyo sa pagnanakaw kaya't nararapat siyang hatulan ng kamatayan. Napakasama ng binabalak natin. Nasisiguro kong katapusan niya na ito. At tandaan din natin na mabigat ang pahayag ng kriminal na gaya mo. Tinatawag mo ba akong kriminal? Hindi po, patawad na. Ano namang maitutulot sa akin ito? Tiyo siya, manalig lang kayo. Lalaya rin kayo sa tamang panahon. Papalik din ang buhay niyo sa dati. May masasabi ko kay Pinunong Meng. Pag hindi siya tumupad sa pangako, magbabago ako ng aking pahayag. At tiniti ako sa inyong malalagay kayo sa langanin. Tiyo siya, Hindi ako papayag na may iba pang tao humadlang sa aking plano. Tiyo, sa ngayon po ay naisaayos na natin ang lahat ng ating mga binabala. Ngunit hanggang ngayon ay nasa kulungan pa rin si Uncle siya. Kakailanganin pa ba natin siya? Mukhang hindi na natin siya kailangan. Kaya dapat lang, Napakadali lang po ng gusto niyo mangyari. Gagawin ko na po yan. nahanap mo na ba si Jaja? May balita ka na kung nasa siya nagtatago. Naku, wala pa po eh. Ngunit napag-alaman ko kanina na si Jaja ang siyang tumulong kay Maestro Wang nung nasugatan siya. Hindi ako makapaniwalang pinalaki ko na pastangang yon. Tapos ay kinalaban ako. Hanapin siya. Opo. Tiyo siya. Ako to, si Mengfa. Menfa, Ipasok na ninyo. salamat sa pagdadala niyan. Kailan niyo ako itatakas? Ngayon na mismo. Ngunit hindi namin kayo tatakas. Lalaya na talaga kayo sa araw na ito. Hintay lang kayo, may gagawin ako. Kailangan hintayin mismo ang naturang hukom para sa sasabihin sa inyong kaso. Mag-aabang muna ako sa labas. O sige. Salamat ha. Dalihan mo ha. Hoy, ano ba yan? Maestro, tingnan niyo. Ha? Maestro Wang, Jaja, paano mo kami nahanap? Nako, Maestro, huwag na kayong magtaka dahil ang tadhana na ang gumawa ng paraan upang magtagpo muli ang ating mga landas. Sige, maupo tayo. Chopin, tumakbo ka na 10 beses paikot sa punong yan. Sige na. Pero Maestro, masakit na po ang tuhod ko at pagod na rin ako. Hindi pwede, tumakbo ka na. Sige na. Takbo! 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 Jaja, halika, upo tayo. Takbo ba? mas lalo nang naging mapaghinala ang mga may ngayon. Hindi na ako pwede magtagal sa kanila.
Kaya naman, tumakas na ako roon. Kumusta na ba ang sitwasyon doon? Sinabi sa akin na Uncle Sean na magkasama kayo ni Pinunong Cho sa pagnanakaw sa bayan. At sa pagsamsam sa mga ari-arian dito. Pinagsabi na rin nila sa iba para mahuli kayo. Nabasa ko nga ang ilang mga balita sa daanan. Sina Chuzen, Sean, at ang kanyang mga anak ay kinulong at pinahirapan at kinupis ka rin ng mga ari-arian. Napakawalang yan nila. Napakawalang yan nila! Maestro, hindi ko na po kaya tumakbo. Parurusahan ko na lang po si Mengerda. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Napakalmahin mo ang sarili mo at maging mahinahon. Kahit nalabanan ko si Meng Erda, hindi ko pa rin siya matatalo. Ikaw na bahala! Ibig sabihin, hindi natin ipaghihiganti ang mga Chu? Ipag-iigante! Makinig ka. Sa oras na matapos mong pagsasanay na ginagawa ko sa paggamit ng dalawang tungkod, babalik na tayo ron. Tingnan niyo, ito ang liham ni na Uncle Sean at Mengerda sa isa't isa. Sa mo ito kinuha? Ninakaw ko ang mga yan kay Maestro Meng. Ha? Binabalak ko. Ibigay na ito sa mga pulis sakaling hindi na kita matagpuan. Kinamumuhian ko talaga sila. Jaja, kailangan namin ang iyong tulong at kooperasyon. Nakikiusap ako, huwag na huwag mo itong bibigay sa kinauukulan sa bayan lang. Sa mas nakatataas na pinuno mo itong bigay para makasiguro tayo. Babalik na ako ron sa loob ng 2 linggo upang tapusin si Meng Erda. Tio, may ibabalita ako. Nagbalik na si Wang Yang. Ha? Mengfa, hindi ba't sinabi ko sa'yo na kaya ko hulaan kung anong hinahanap? Maestro. Maestro Wang! Maestro Wang! Umalis na po kayo, di po ba? Eh bakit pa kayo bumalik? Ayos lang. Galing, ha? Chopin, nakaranas ka na ba ng ganito noon? Hindi pa po. Pero gusto ko tong nangyari sa atin. Ihanda mo ang sarili mo. Maestro, napakinabangan ko sa labang ito ang lahat ng itinuro niyo sa akin. Sa tuwing nagsasanay ka, hindi gumagalaw ang punteriya mo. Ngayon, totoo na ang iyong mga kalaban. Kaya galingan mo. Maraming salamat po, Maestro. Umanda ka. Maestro, ako na pong bahala sa kanila. Sige.
Chopin, tumabi ka muna. Mukhang naghahanap talaga kayo ng gulo. Ang lakas ng loob nyo, wala kayong kadala-dala. Waya, sana'y lumayo ka na lang. Sana'y nanahimik ka na lang. Bumalik ako upang ibunyag ang tinatagong kasama sa Damabay at upang ibunyag ang tunay na dahilan sa likod ng pagkamatay ni Shire lang. Hindi ko maaaring hayaan na lang na makalaya basta-basta ang taong may sala. Lalo na napag-alaman ko na ikaw at wala nang ibang may gawa nito. Ikaw lang at wala nang iba. Oo. Ako nga ang gumawa ng lahat ng binibintang mo. Ngunit lahat ng hangarin mo, nahuli na ako hindi mangyayari. Dahil wawakas ako ng buhay mo mismo sa lugar na ito. Nakita ko na ang estilo mo yan noon. Na kung tawagin na estilo ng Barbia, ako nga harapin mo. Eh? Maestro, hindi mo yata tinuro sa akin to. Ituturo ko na to sa'yo ngayon. Pero, Lumayo ka! papalapit na siya. Malapit ang pagkatalo mo. Maestro. Lumapit ka na. Takot ka ba? Maestro. Chopin, ang talentong yun ay nangangailangan ng matinding konsentrasyon. Hindi mo ito kayang gawin. Kaya tigil mo na ako. Gamitin mo ang tungkod. Maestro, pasensya na. Nagamit ko sa kanya patalikod na tira. Mahusay. Magaling ang ginawa mo. Yo!
Maestro! Chopin, sapat na yan sa kanya. Huwag na natin siya patayin. Yan na, si mabulok sa bilangguan. Tiyo! Tiyo!